depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. It's just nangyayari talaga minsan sa atin to na we just wanted to disrespect somebody or someone. And we feel disrespected when they don't give a shit about us, right? Especially our exes. And right now, we are doing the reverse psychology thing. Kung gusto mo mag-call siya sa'yo. And of course, para magawa yon, sundan mo lang yung mga techniques na sasabihin ko sa mismong video na to, syempre. And as well as, kung marami kang mga katanungan regarding sa ex mo or something like that, just give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And, makakapag one-on-one coaching naman tayo. Mabibigyan naman kita ng advice. So, kung gusto mo mag-call ang ex mo, let's dive into it. At pag-usapan natin kung ano nga ba yung pinaka-best technique or pinaka-best way para yung ex mo is mag-call sa'yo. Isa sa mga pinaka-the best na nakikita ko dyan, syempre, ino-contact mo muna. Of course, no contact rule. And I know na you are very informed how to do it properly. Diba? Alam nyo namang gamitin ng no contact rule ng naaayon at naaayos. So kapag ginamit mo ng no contact rule, the second thing that you must do, once na nag-call na yung ex mo sa'yo, patayan mo ng call. Oh my God. What? Papatayan ng call? Kapag nag-call sa akin ng ex ko, papatayan ko ng call. Is that another bullshit, Coach Baze? No. I'm just giving you the greatest technique of all time, pero sobrang hirap i-apply. I know na you are not comfortable with that, but that is what I want you to do. Patayan mo ng call. Imagine yourself na kinocall mo yung ex mo tapos pinatayan ka ng call. Anong gagawin mo? Di ba gagawa ka ng paraan para i-call ulit siya, kukulitin mo? Kasi nga pinapatayan ka niya. At yung pagpatay mo ng call na yun yung magiging pagtapak mo sa ego niya. Kapag nag-call siya sa'yo, patayan mo ng call, i-off mo yung call, i-turn off mo, talagang ipakita mo na ayaw mong sagutin. I-turn off mo. And then, matatamaan yung ego niya sa ganung paraan. Matatamaan yung pride niya. Talagang parang, kumbaga sa paglalaro ng dart. Talagang bullseye yung ego niya. At kapag na-bullseye mo yung ego niya, doon na siya mag-i-start na bawiin yung pride niya. Kaya ang gagawin niya, i-call ka niya ng i-call. Okay, that is just a simple reverse psychology. So, yun yung technique na matuturo ko sa'yo. Ngayon, kung natatakot kang i-apply yan, huwag kang mag-alala. Isa yan sa mga first step or dyan ka mag-step up para, alam mo yun, para maintindihan mo kung paano ba talaga nag-work yung mga ganitong bagay. At isa sa paraan para mag-work yan is mag-step up ka. Yung emotion mo, huwag ka masyado magpadala sa emotion mo, kundi yung emotion mo, yun yung dalin mo to do this some sort of technique. Okay? Kasi kapag pinapatayan mo siya ng call, mapapaisip yan parang, ganito na ba tong tao na to? After ng lahat, wala na siyang pake sa akin. Wala na siyang nararamdaman para sa akin. Hindi na ba niya ako mahal? Right? Once na pinatayan mo yan ng call, dun siya magkakaroon ng confusion. He or she will be confused. What is really happening? Ano yung nangyayari at bakit kayang-kaya mo siyang patayan ng call? At pag nagawa mo yun, magko-call siya ulit. Patayan mo. At kapag may time ka na, sagutin mo yung call. Magtatanong yan, ba't mo ako pinapatayan ng call kanina? And then just answer it with simplicity like, busy ako. May ginagawa kasi kamo. Ngayon, pag tinanong ka niya kung anong ginagawa mo, huwag mong sabihin sobrang importante ng ginagawa mo. Ipakita mo na sobrang simple lang ng ginagawa mo. Like, halimbawa, nagko-call siya. Patayan mo, i-turn off mo. Pagka-turn off mo, tinanong ka niya, anong ginagawa mo? Nagbibidyoke kasi kami. So, kumakanta ako kanina, kaya pinatay ko na lang. Somehow, parang ganon. And then, marirealize niya, nagbibidyoke ka lang? Tapos, pinatayan mo na ako ng call? Right? Pinapakita natin doon na we don't give a shit about them. That's how we manage to play the game. Hindi naman sa nakikipagtoksigan ako. It's just a simple technique if you want to use it. And get comfortable with it because it is really manipulative, O kaya, nagko-call siya, tapos pinatayan mo. Bakit mo pinatay ang call?
Like, sabihin mo, nanonood ako ng TV, mukhang importante yung palabas na pinapanood ko. Importante yung situation na yun, so hindi ko kayang palampasin. Kaya pinatay ko yung call. And then, she will be or he will be like, what? Yun lang, papatayan mo ko ng call, right? And then, that will be the time na mag-iisip sila kung mahal mo pa ba sila o hindi na. Kasi right now, ikaw yung confused eh. Confused ka kung mahal ka pa ng ex mo. Pero once na ginawa mo yung technique na sinasabi ko, yung ex mo na yung mako-confuse ngayon kung mahal mo pa siya o hindi mo na. Di ba? So, that's how we manage to play this game, okay? Just don't be stupid enough na parang nagpapa-fool ka na kapag nag-call, sige ka sasagot. Ayan, sasagot. I mean, wag ka masyadong excited. Kasi hanggat ramdam niya sa sarili niya na hari siya o reyna siya, walang mangyayari sa inyong dalawa. Hindi mo makokontrol yung sitwasyon hanggat nasa kanya yung susi. Get the key. Get the Joker card. And if you don't understand the meaning of the Joker card, meron akong video dito na nagtuturo ng Joker card. Pwede mong ibalik ang ex gamit ang Joker card. You can watch that on my YouTube para mas lalo mong maintindihan. You just need to get the authority. Kailangan mo maging above your ex. And in order for you to do that, kailangan mo ng guts. Kailangan mo ng tapang. Kailangan mo mag-risk. Kailangan minsan pinapatayan mo ng call. Then pag nag-call ulit, sabihin mo, ba't di ka sumasagot? Ay, nakikipagkwentuhan kasi si mama sa akin eh. Tawa na kami sa kwentuhan eh. So, pinatay ko muna. Like that. Parang ganon. That is one of the simplest technique na pwede mong gamitin in your way of getting your ex back. However, for me, the best thing is just don't give a shit. Thanks for watching.